Nagalit na naman daw ang China mga kapatid dahil sa ginawa ng Japan at Taiwan na pagpapaputok, no? Pag-usapan natin 'to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Etong ating pag-uusapang video ay mula rito kay John Reps. Sabi rito sa title, Japan at Taiwan nagpaputok ng mga missiles. China nagalit na naman. Yan yung una. Tapos sa isang bahagi ng balitang to, Iran naghinihintay ang atake ng US. So pag-usapan din natin yun mga tol. Pero unahin muna natin tong Japan at Taiwan at saka China. Muli na namang nagngangawa sa galit ang China matapos ang muling pagpapaputok ng mga sundalong Amerikano at Hapon ng kanilang mga high mobility artillery rocket system. Pero matapos ang pahayag ng paggundina ng China, abay sunod namang nagpaputok ang Taiwan ng kanilang mga bagong anti-ship missile system na pipigil sa mga barko ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. Kumbaga no, kahit na ipinapakita ng China yung kanilang lakas, yung kanilang puwersa, show of force kung tawagin, pinapakita din itong mga bansang to na, hindi kami natatakot dyan, no? Comment kayo sa ibaba, tuloy natin. Kamakailan lamang ay mariing kinundina ng China ang mga aktibidad ng Amerika at Japan dahil sa mga pagpapaputok nito ng mga missile sa kalupaan ng Pilipinas tulad ng Japanese Type 88 anti-ship missiles, HIMARS at Typhoon missile system na nagtataglay ng Tomahawk Cross missiles. Ito yung mga missile ng Japan at saka ng US na pinaputok dito sa Pilipinas mga tol. Ulitin ko kung bakit gusto kong i-highlight, so i-emphasize yung bagay na yan. Pinaputok sa kalupaan ng Pilipinas, no? Pero bagamat pinaputok sa kalupaan ng Pilipinas, merong isang napakalaking bansa, higanting bansa, na napakalakas na bansa, no? Parang kabado. Parang kinakabahan mga tol. At sila yung tipong, tinatarget nyo ba kami? Parang ganun ang lumalabas mga tol. Para bang inaalisan tayo ng karapatan gawin yung mga ganitong bagay na pagpapalakas ng puwersa, pag-iensayo, na parang hindi naman yan ginagawa nila mismo. Sila mismo ginagawa yung mga bagay na ganyan. Tatandaan ninyo sila mismo ginagawa nila yung mga ganyang bagay. Nagpapakawala din sila ng missile. Imagine mga tol, etong kakampi nilang bansa, etong kaalyado nilang bansa na North Korea, ilang missile na ang pinakawalan niyan? Tanong, kinundi na ba nila? Diba? Kaya nga sabing gano'n ni Professor De Castro, classic hypocrisy, no? At dahil sa walang tigil na pamimilit at pagbabanta ng China ay muling isinagawa naman ng sundalong Hapon at Amerikano ang pagpapaputok ng missile sa East Fuji Maneuver Area ng Japanese Ground Self-Defense Force. Pati sa Japan. Gagalit na naman sila dyan. Ayon sa report ay humigit kumulang 50 mga sundalong Kano at Hapon ang nagpaputok ng 12 missiles mula sa HIMARS. Bukod sa pagpapaputok ay nagsanay din sila ng repositioning o mabilisang paglilipat ng HIMARS sakaling may hindi inaasahang pangyayari at upang maiwasang malaman ng kalaban ang posisyon. Ang mga pagsasanay na ito ng mga Amerikano at Hapon, maging ang mga Kano at Pilipino, ay alam naman nating lahat na para ito sa China. Ayaw nga lang talagang diretsuhin, ayaw sabihin, no? Pero ulitin ko mga tol, hindi natin wini-wish, ako mismo pinapangunahan ko na wala sanang humiling kahit na sino man sa atin, kahit sa panaginip. Huwag sana nating hilingin na mangyari dito sa ating rehiyon, Indo-Pacific region, dito sa South China Sea, dito sa Southeast Asia, yung mga nangyayari mismo sa Middle East. Huwag naman po sana umabot sa ganong mga bagay. Alangan namang paghandaan ng Pilipinas ang North Korea, wala namang pakialam si tropa sa Pilipinas.
At isang araw matapos ang pagpapaputok ng mga sundalong Amerikano at Hapon, abay matik na yan. Naggalit na naman ang gobyerno ng China. Sa isang pahayag, sinabi ng China na ang hakbang na ito ay isang halimbawa ng pinabilis na militarisasyon ng Japan. Isa na naman umanong palatandaan na ang mga puwersang Hapon ay naghahangad na magkaroon ng pangkalahatang restructuring ng mga kakayahan ng Japan at naghahanda para sa isang tinatawag nilang extended conflict. May pagka-obsessed din sila mga tol na pigilan ng Japan na maibalik yung militar ng Japan, yung puwersa ng Japan. Kasi nga, mula nung matapos yung World War II, no, nung namatalo Japan, sumuko na sila, is hindi na sila nagkaroon pa ng, alam mo yun, nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na sila pwedeng kumbaga gumamit pa ng military para sa opensa, no? Kumbaga hindi na naging active yung kanilang militarisasyon, no? Ngayon, nagbabalik na naman at ito yung pilit na pinipigil ngayon ng China. Siguro mga tol, dahil matindi rin ang naging trauma nila nung panahon na sila ay sinakop din ng mga Hapon. 中方坚决反对美国 China opposes the U.S. deployment of mid-range capability missile system in Asian countries and has expressed concerns over this on multiple occasions. 在亚洲国家部署中导系统，并已多次就有关问题表明关切。低风中导系统 The deployment of Typhoon, a strategic offensive weapon, will harm the legitimate security interests of other countries. 是战略进攻性武器， Dadamay pa sila other countries, eh, no? Sila lang din naman na nagre-reklamo. 损害他国正当安全利益，威胁地区战略安全，加剧军事对抗 Threaten regional strategic security and push up the risk of military confrontation and arms race. 和军备竞赛风险，对于地区和平 It will bring nothing but harm to peace and stability in the region. 稳定有百害而无一利。长期以来，包括日 Over the years, people from multiple Asian countries, including Japan, have voiced their opposition to the 本 deployment. 在内的亚洲多国民众反对声音不绝于耳。中方敦促美方、 China 日 urges the 方 U.S. and Japan to 正 listen 视 to the calls of regional countries, correct the erroneous 地区 practice, 国家呼声，纠正错误做法，以实际行动 and play a positive role with concrete actions for regional peace and stability. 为地区和平稳定发挥正面作用。 Dagdag pa ng China, ang masamang paglitaw umano ng neo-militarismo ng Japan ay maaring magmulan na naman ng kaguluhan sa rehiyon. Dapat pag-isipan anya ng internasyonal na komunidad ang mga pag-aaral mula sa kasaysayan, manatiling alerto at sama-samang pigilan ang mapanganib na momentum na ito. Kumbaga, lagi nilang ipinambabala yung kasaysayan, which is totoo mga tol. Medyo napakatindi rin naman kasi talaga ng kasaysayan kung pag-uusapan natin kung gaano naging kalupit o kung gaano naging kasalbahe itong mga Hapones nung dati, 'di ba? Hindi naging ganoon ang China, 'di ba? Hindi sila naging ganoon kasalbahe. Pero wala na yung kasaysayan eh. Kumbaga, baka nga wala na sa mundong to yung mga taong yun eh na gumawa ng mga kasalanan, halimbawa sa China at sa Pilipinas, yung mga sundalong sumalbahe sa mga kababaihan dito sa Pilipinas, yung mga nanakop sa atin. Baka nga wala na yun eh. 'Di ba? Ang importante kasi yung ngayon. O yung ngayon, 'di ba? Sino ba ngayon ang gumagawa mga tol ng mga kalokohan? O pwede kayo magkomento, sino ba yung gumagawa? China ba o Japan? Abay ogag talaga mga kabayan. 此举也是日本加速在 This move is yet another example of Japan's accelerated remilitarization. 军制化的又一佐证，种种迹象表 Various signs show that Japanese right-wing forces are seeking 明 to，日本右翼势力正在谋求对军事 An 能力 overall 进行 reshuffling 整体 Japan's 重构 military，capabilities and 为 preparing 所 for 谓 so-called 长 standing 期战 conflict. 争做准备。这本质上是掏空日本宪法、国际法、国内法规制，挑战战后国际秩序，与日方自诩和平国家形象背道而驰。日本新型军国主义乘势为患，可能再次成为引发地区动荡的祸源。国际社会必须以史为鉴，高度警惕。 The international community must keep in mind the lessons from history, stay on high alert and jointly restrain this dangerous momentum. Yun ang sabi. Di dapat ngayon mga tol,
tingnan na rin natin kung ano yung historyng binubuo na ngayon nila. Ano ba yung historyng binubuo nila? Nangaangke ng mga teritoryong di naman sa kanila, nagtatayo ng mga artificial island, naninindak, 'di ba? Nangaharas. 共同遏制。 Agad naman diyang tumugon ang Taiwan pero hindi isang pahayag kundi isa na namang live fire test ng kanilang bagong missiles na Xiongfeng 3, isang missile system na idinisenyo upang pigilan o manuuwasaki ng barkong pandigma ng China na lalapit sa Taiwan. Military enthusiasts were offered a rare glimpse of a Xiongfeng 3 missile test in southern Taiwan. Nicknamed the Ship Killer, the Xiongfeng 3 is a Ship Killer, domestically oh. made supersonic missile made for attacking land-based and naval targets. The test took place at Jiupeng Military Base, the home of Taiwan's main defense R&D facility. The military has given few details about the launch, saying it's a routine test exercise.